supererogation. So, yung supererogation in work and in ethics. Okay? Yung supererogation is doing work beyond the call of duty. Sa work yon. So, pwede rin pumasok ito sa professional sports. Kasi, ibig sabihin, sinasagad mo siya. Kung buong 48 minutes yung isang PBA o NBA game, at kung nag-overtime siya, that is supererogation. So, sinasagad mo na yung katawan ng player. Okay, yun. At kahit sa lahat ng aktibidad, kahit anong trabaho yan, kahit blue collar or white collar, for as long na sumobra, we call that supererogation. So, sa ethics naman, kaya itatag din natin yung ating mga, kasi yung supererogation in terms of ethics is that doing what is morally good above and beyond the call of duty. Ibig sabihin, gumagawa ka pa rin ng tama kahit hindi mo na kailangan. O gumagawa ka sobra. Kaya nga siguro minsan naabuso tayo because we are doing supererogatory things. So may meaning pala lahat yan. No? And then yung perquisite. No? Sabay na rin natin yung perquisite. Yung perquisite is another term for perk o yung mga incentive, yung mga additional perquisite, yung mga additional na offer to make it more interesting. So sa HR to, yung mga perquisite, yung mga perks na kasama once tinanggap mo yung isang job offer or tinanggap mo yung isang trabaho, may mga magagandang offers yan at minsan dinadagdagan yan. Maganda na siya pero dinadagdagan pa to make it more interesting, no? So yun yung mga words na natututunan natin, no? Yun, management wise, ito yung mga English and pwede natin ilagay sa management and sa work na word. Pwedeng English, pwede sa management, pwede sa business din. Itong mga bagay na to, itong mga words na nabanggit ko, ito yung mga words na pwede sa English, pwede sa management. So, 2 birds in 1 stone. So, yun lang po.